Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLV. Oras ngunyan, 10 minutos makalis na po ana alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marhay na aga po sa Indocabos. Aldaw po kita ngunyan kanda Lunes pizza 28 na po kanda bulan kanda Oktubre 2024. Yaon dyan kay barin niya to sa Engineering Department, yaon dyan na mga tugang si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po anda sa indong kaibana anda si Pitik Junel Cuba. Minapaabot kami sa Indonin. Good morning, marhay na aga po sa tuyong mga parantabay. Sering maanda, pinapaabutan mi po nin good morning anda iba pa niya tong mga kababayan na yaon sa mga evacuation center. Asin silubog pa po sa baha. Pilipinas, good morning. Bicolandia, marhay na aga. Ang paborito kong probinsya kan Camarines Sur. Maski nga ni nagkaigwanin na baha, pinakamagayon pa man giraray sa intirong Kabikulan, marhay na aga po mga tugang. Siyempre, duman sa mga kababayan ta na gusto po magpaabot ka na sa ida pong mga pagbati, sa indang mga komento asin reparo, sharing mada public service, pangapudan, mga tugang, pwede po yan, ipadara lang po yan, digdi po sa laog ka na programa. And sa tuya po yan na tatawanin na dakulang atensyon. Ipadara lang po yan. Pero bago kita magpon kang trabaho, kay banan tapuan mahal na Diyos, para magagad kita nin giya sa saya asin uya po sa tuyang deliberate ngunya na pagkaaga. Mula sa awit 46:1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang kasalukuyang saklolo sa kabagabagan. Amen. So yan po sa tuyong deliberate. Maray na aga giraray sa tuyong mga parantabay. Bueno, mga tugang, duman po sa tuyong mga kababayan, pwede na po kamo magpaabot ka na sa ino pong mga reaksyon ang unya na pagkaaga digdi po sa laog ka na programa. Si mga nagaantabay sa tuyang unya, pwede na po tabi kamo na magpaabot ka na sa indong mga reaksyon asin man komento ano pa man digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Matugang sa mga kababayan ta, pinapaabutan tanin good morning si Ma'am Nili de Lima Villadolid, si Ma'am Nisa Mendez, asin siyempre si Papi Santos Bubis. Marhay na aga po sa tuyong mga parantabay. And mga tugang, let ka nun sabi digdi morning po, watching from Batu Camarines Sur po, pwedeng pakigreet po kaming always nakikinig sa iyo sila Tay Rudy Muta, Sabrina, Kian, Casey, asin man kapitbahay namin si Sar family, Bangkaso family, Bien family, kan dibe na pastura sa Banwaan ken Batu Camarines Sur. Ano pa ning saro? Ang sabi digdi nakatabang naman daw po ba ang mga Puente Villa sa mga binahang constituencies ninda? Mayo po bagang barita sa inda. Si kung migs nga ni nagtaon na ning kwarta, tinutuyaw pa.
pambihira no, nagtao na. Ang mga 20 bilya da ang mga tugang kung naka-dual na da partner. Nin Tabang. Good morning po. Shout out man po sa aki ko na si Suwi Kitlin Fernandez Recto, tapos akong agum na si Angelica Fernandez. Sige, maray na aga. Pero kung nung tadawan linya kan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Nasa linya si Buyit Paderes. Buyit, marhay na aga kami. Bu. Putol. Radya na naputol lang. Naputol mga tugang. Alat ka. Nganing mako ata linya ni Yetbo. Standby lang mga tugang. Pero, sa satuyang mga kababayan marhay na aga po, padagos-dagos nindong namamati baga anda tabang kanda magarmang Villafuerte adigdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Haros daipong patud sa pagatud po ni na mga ayuda, mga tabang gikan po sa satuyang mga kababayan. Poon pa lang po kan mga tugang kan magmaray-maray si kamugtakan kan panahon huli po kan bagyong si Christine may hiling na iyauna po sa luwas anda mag-aramang Villafuerte tangani pong digdi libuton mga lugar digdi sa Camarines Sur asin magtao po nin ayuda o tabang duman sa mga constituentes. Aber daw tabalikan tan linya magali ki Yitbo. Wait. Okay. Garo nabasa na naman ang dayo diyan sa BBS ilag tutultol ang linya. Direkta lang kita haliki Kabarote. Ako yan, location ko yaon ako di sa barangay Balatas. Asin nahilingtan na talagang nagkukuno-kuno ang mga tao di sa pagkuha kan mga kana relief good igdi sa barangay Balatas. Pigsa sabay-sabay nagtataoning relief goods, nagpapaproject ang barangay council kan kuyan kan barangay Balatas. Naghali lang si kapitan talaglilibot yaon mo niyan si Kagawad Alan Pedro San Juan tamaraman ta kung aram ta inot na pinagataoan hali sa barangay mga relief goods igdi sa mga taga barangay Balatas pa po ang mga maarabot ng mga kuyan ng mga ayuda igdi sa barangay nindo live po kita sa BBS DWLB si Junel Cuba po yan. Good morning sa Gabos pong Paradangog kana sa tuyang matibay na istasyon na BBS. Maray na aga po tabi kapitan, duman po tabi sa hapot ni Buyit. Good morning po. Yun po, iniinot mi na po si Samuyang calamity para sa Samuyang barangay. Ang Samuya pong punong barangay nagpaluwas na po duman sa calamity para po digdi. Iniinot mi na po ni na maitao. Iniinot mi na po na maitao and si mga ikatao po kang syudad para po sa ibang barangay ay sa Samuya na Balatas. Aabot mi po yan. Kaya ngunyan lang po tanangangay po ang tao. Samuya pong digdi sa Balatas ipapanaw mi na. So iyan ipapanaw nindo calamity pan dyan kan barangay kan Balatas. Tama po inot mi na po itong Samuya pong 30% na quick response. Nagdesisyon na po ang konseyo kan Samuyang barangay na asikasuhin na po lalo si mga nangagay po. Opo, oo. So ano man po ang pinapanautan niyan? Ini po, nagkakapirang kilo pong bagas, may goods, may mga dilata po ini, saka may mga noodles po ini para po sa pangangaiputulos, maawan ng taputulos ng asistensya.
O aram tama na talagang anda budget sa calamity fund kan mga barangay sa man lang talaga. Ano po? Tama. Oo. Igwa pa po ining maabot, lalo po duman si Ma'am Lene Robredo. Asinto po sa gobyerno lokal ng siyudad ni Naga. Makakaabot po ito. Kaya sabi ko nga ni mga taga-Balatas, magalat-alat lang po. Dahil man po ini masasabay, masusurunod man po yan. Pero ano po yan, gabos sa abuton kayo niyan na pinapanaunin doon na hali lang po sa barangay. Tama, bako po ini. Mayon pong politika sa Samoya. Gabos po ini dapat tawanan. Yang pag-urulay mi po igdi, maski kami digi sa barangay suruay-suway sa politika. Haliw ng politika sa ngunyan tayo ni po nangangay po ang tao. Asistensya muna kan tao. Haliw na muna ang politika. Oo, so gabusin na matatawanan na barangay. Gabos ano po yan, gabos. Oo. Siguro si mga may kaya dahil naman na ano. Ito lang mga tios, mga tikapo. Iguwa man po na nagsasabi di na itaw na lang sa iba. Ang iba man po talagang nagkukuapat. At tinataw man duman sa medyo mga tios man na may katabang sinda. May mga tao-tao pa man duman na. Yaon man po dito sa tuyang barangay. Very good. Maray man ang kaisipan. Ano? Ako na ngayon, kunong ko ngayon pa. Tapos ako naman ang matao duman sa Sainda. Ano? Opo, tama. Oo. Okay man po yan. Ang accommodation mi dapat po gabos man matawan. Oo. So, ngunyan, mayo pa nin relief assistance na itinatawaan Naga City Government sagkod ngunyan dyan sa Balatas. Igwa na pong nainot duman sa mga evacuees. Kundi ang problema kaya po sa Samoya, medyo si Kapitan Dengayo na informaran, na ipagparapanaon na po duman sa Zone 5, Zone 6, lalo po si inot na evacuation, na ipagparatawanan na po ito kang DSWD, kang siyudad kang Naga. Ini pong Samoya, sa calamity ni kan barangay. Pero igwa naman pong nag-aarabot. Ang natawan kang Naga, ito lang nag-iribakwar. Tama po, itong primero na nakakasagsagi kan bagyo, naabot na po duman sa Satuya sa Pagcor. Kaya natawan na po si Manti. Iba sa 5 sa is, pero dahil pa po kompleto. Oo, si Yaon lang sa evacuation center ang natawan. Ano po? Tama po ito. Evacuation na yaon duman, natawan na. Pero ini yung si mga mayo sa evacuation center na naghahalat kan tabang sa Naga sa city, mayo pa man nag-aabot. Mayo pa pong gayo na kukumpletuhan, initial pa lang ito. Ang dapat po duman, maabot na tulos, kahirap man kan mga tao. Nag-aasa, sinday pa po nakakapagtrabaho, mayo pa po, medyo baha pa. Kaya dapat ma-asistensyahan. Opo. Oo. Diyan baga sa Indo tabi Kapitan, digdi sa may Partikan Balatas, may nako ang gadan kadto. Ano po? Tama po. Oo. Taga sain po ito tabi, sir? Ay ni po, mayo man sa muyang casualty, man po digding nangyari na nagadan sa mo. Ang nakuha po digding gadan bako man pong taga Balatas, kundi taga Del Rosario, o kaya po duman sa may parte po dagang Camilla. Dahil naman po nga nipig-identify si pangaran, ang ma-identify po kato si pamilya mismo. Baka mapasala kami ka ito. Kaya sinda na po nag-identify ka to. I see. So, bako man pala, nako alang sa sakop kang barangay kan Balatas. Hello? Pero, nako alang po. Hello? Kapitan? Hello? Naputol si Kapitan, ano? So, babalikan ta si Kapitan. Ano po, tanganing maaraman ta kung ano pa ang mga pangangait po. Hello, Kap? Hello? Opo. Hello? Hello? Ano? Dahil naglalaog. Perming yaon sa luwas, dahil naglalaog. Dahil naglalaog? Oo. Igwa da? Hello? Nadadangog na? Dahil pa naglalaog ang report ko. So yun na nadadangog minang naglalaog na. Hello? Naputol. Ano? So naglalaog na ang report niya. Ano? So digdi mga tugang balikan tata masupog ki Kapitan eh. Ano? Masupog ki Kapitan na ay ki Kapitan mampati sa ko maanggutan kita kagawad no maanggutan kita ni Kapitan itong incumbent niya dating Kapitan kaya ni si Alan Sanuana mga tugang ano so dating Kapitan digdi po sa barangay kan Balatas pero kagawad na siya ngunyang kan barangay na nag-graduate na
So ang dalaga na ang sabi ni dating kagawad o dating kapitan Alan San Juan, mga tugang mayo panin asistensya na itatao ang lokal na gobyerno kanaga sa mga household digdi po sa barangay na Balatas. So sagkun nyo yan pirang aldaw na haros sarong simana na mga tugang haros masarong simana na ana natawan lang kan na naga iyo po itong mga piga aapod niya to na mga evacuees na nag-evacuar kan na panahon dyan sa mga evacuation center o afuera kayan duman sa mga household na mga apektado man igwaman day arali sa sindang mga lugar pero apektado man iniyo po mga tugang mayo panin na relief assistance na na-receive sa lokal na gobyerno kana syudad kan na naga haluy maluyang marayan na pag paabot ni tabang ni Mayor Nelson Ligacion duman po sa mga kababayan ta digdi po sa laog kan na syudad kanaga isipon mo haros 27 barangay lang yan sin isipon mo ang budget kan na syudad kanaga dakulao na maray mga tugang dakulao na maray ang budget partner kan na lokal na gobyerno kanaga 1 point lampas na bilyon ka peso po. So, piraan calamity fund kayan. Medyo dakula yan bilyonis na budget ka na lokal na gobyerno ka na syudad ka na naga mga tugang. Alagad ngunyan kung nihilingon mo. Sagkod ngunyan mayo pa po mga tugang. Napa sa ina itong calamity fund ka na lokal na gobyerno ka na syudad ka na naga. Dai pa makatao-tao nin ayuda digdi po sa iyan digdi pa lang yan dai ko aram sa ibang mga barangay dai ko aram sa ibang mga barangay pero iyan po mga tugang digdi pa lang yan sa barangay kan na Balatas and ang bagay na yan kinumpirmar mismo na kan dating kapitan as in incumbent kagawad gunyan na si Alan San Juan. So maluyahon na maray pag-abot po sa tabang sa tao. Iniyo pong administrasyon o iniyong si Mayor Nelson Ligacion. Nagtabang man duman sa mga nag-iribakwara mga tugang innatural yan yaon yan sa evacuation center pero itong mga yaon sa mga harong na dahil nag-iribakwar na naapiktaran man na mga tugang dahil lang na binayaan itong sa inda mismong mga residensya dahil pasiring sa mga evacuation center kimayo Mayo iyan na basado mismo sa kumpirmasyon yan ni barangay kapitan dati and ngunyan barangay kagawad Alan San Juan. Napa tabi iyan na mayor so maluyaw na maray po ang response mo digdi po sa tuyang mga kababayan tagabus man baga kita na apiktaran kung hihilingon mo tabi mayor gabus na barangay digdi sa laog ka na syudad kanaga naglubog buminaha so kadakulan mga apektado na mga kababayan bako man lang itong yaon sa mga evacuation na center o kamo aputon mi ini mga para try mobile kundi yan nag-evacuar sa sainda natawan na lamang kamunin ayuda gikan na sa parte mismo kan lokal na gobyerno kanaga apektado man po bagang kamo mayo mga tugang 20 sitting barangay lang yan mas lalo na kung mga barabanwaan na mas lalo na kung mga barabanwaan na ini yung si Gabi Bordado na sigan ikog-ikog ki Ligacion ay magtabang ka na tabangin na si Ligacion ngantig uya ana pundo maglibot-libot ka ipanao mo magbakal ka ngantig ni na bagas, kapi, gatas,
sibuyas, bawang, paminta. Tayo bagayanan pangangaipo ka na mga kababayan ta. Ano po? Tayo na, gabi ta sige ka bagang ikug-ikug. Digdi po kay Mayor Nelson Ligasyon. Ini mga tugangan na saro sa dapat natatawanin atensyon. Diyan na hihiling. Kung gurano kaurag ang leadership mo. Ayin palan, yaon sain. Hahin na mga tugang. Yaon na po sain itong pundo kan lokal na gobyerno kanaga pag-abot po sa calamity fund. Ano tadaig yang ginagamit na? Tanganing digdi po matawan nin ayuda an sa tuyang mga kababayan na nidman na makakuha kan ayuda gikan sa gobyerno. Aber daw pa sa daan daw linya kan sa tuyang mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Mike Gravito, good morning. Come in. Nel, good morning sa satong mga paratabay. Ay kalaba kan mga truck mo dyan na nakapila digdi sa Maharlika Highway. Tiga kukuyan, tigpapalusot man ko di may numero lang pero priority si itong may mga daradarang mga relief sa tabi nila Mike. Siguro ang dapat natawanin na atensyon dyan, palusuton na itong mga lurining gasolina, taan mga gasoline station, mayo na nin mga gasolina sa kakrudo. Nabanggitan mo yan, igwak kita ning nahiling digdi sa junction kan Tambo, halig pa sa kauni. Mga flammable tanker, ito na surnodan. Aday pa sila nakakaabante. Palusuton na nga niyan, nidyan kan sa tuyo mga kababayan, si mga pampasayrong jeepney, si mga bus, mayo na ning karga dahin na nakakakwenta, mayo na ning karga ning gasolina. Iibata pa ito mga private na igwanin mga sasakyan na simpre maralaog man yan sa indang trabaho, maatod maringaning unyan tamayo ning klase o si maratod man sa si maralaog man sa trabaho kun iguan mga behikulo kun maayo ning gasolina di dayon makakarulusot dayon makakaralaog sa trabaho kaya dapat i-priority na yan. Chanta, naghahanap ako ng mga kauloy sa part kan na PNP tabi kay nailin si Police Major Melvin Alayan kan na Pamplona Municipal Police Station. Aratyan makikipag-umapot kita pero sa observation ilingon mo sa pili lang, mga gasoline station, mayo ng gasolina, digdi sa naga, iyuman. O kaya dapat, parulusuton na yan, tawan yanin priority pariyo, kaniyong mga may daranin na relief. Iyo. Saan pinaparluso talaga, yung mga may berbitbit na mga relief. Ito kita nila sa batan, digdi sa Baragican Tambo, from Lucena, Lucena City. Relief assistance, tulong mga van, sabi Nel, pinalusot digdi sa Tambo. May pigpapaagi man, kundi may numero lang, tigba 20, 20, papalusoton, tapos pupugulo na naman. Tanganing day na magkagurbot na traffic. Grabe na dakain traffic and volume kan bikulo. Yan sa may area kang San Fernando Milaor, tabi Nel. Pati itong mga motorsiklo, kadakol kita kasi mga nagkakahirling digdi sa barangay ka na Tambo. Okay man yan. Tama man yan. Pinagkukuyan na ninda. Day ninda pinapalaog ta delikado pa. Pero ining mga nagdadara na relief, okay yan. Dapat makalusot tulos yan. Dapat makaabot tulos yan sa tao. Ining mga may mga luri na nagkakarga ng gasolina, ipalusot na yan. Iiba na yan. Yun ta sa PNP kung ano. Diyan nga ni sa San Fernando, pirada ang luring yaon dyan na, di nakakalusot. Pares man digdi sa Tambo, sa Pamplona, pinupugol lang. Dapat dain na. Aram baga anda, need ken tao. An iba, naghahanap nin gas kung ang gamit ninda, kerosene. May mga lugar na may pangkuryente, argo man sa barangay ko, ang gano'n yan, mga pangkuryente. Ang marinig sa sentro, iguana. Anyway, aratyan ta aramon tayo sa PNP. Diyan kita rin sa barangay hall, kaya natambo, tabi nil, nag-prepare man ang barangay council sa pamamayo ni punong barangay Manny Dunakaw, ang magkonsiyalon kan na Pamplona, para sa relief operation kan mga taga-barangay kan Tambo.
si Councilor Nilda Dunakaw kay ban si Vice Mayor Josepa Pabi garna sa luwas manunyan ta naghahanap pa ng mga babakanon na mga battle better pagkatapos mga pagkakan idudugang paduman sa mga relief na itatauman kana munisipyo tabi nil. Kumusta ta ana barangay Kantambo talalo kadakol ang mga volume ngunyan kan traffic na yang nagdisa sa indang area. Si Kapitana Manny Dunakaw. Kapitan, good morning. Live po kita sa 91.9 na BBS FM sa programa ng papitik-pitik lang si Jonel Cuba ang sa tuwing angkor tabi, Kapitan. Maray na aga, tabi, Sir Jonel Cuba. Maray na aga po tabi, Kap. Kap, hiyapot ko lang ano ang pinaglalauman ano yan ngunya na pagkaaga matao po tabi ka muning relief sa satuy mga kababayan, mga constituents po dyan sa Tambo tabi, sir? Sa ngunan po, nagpuan kami kasuod mga hapon mag-repack mga ipapanaong food pack sa mga constituents kan Tambo. Dahil pa man tapos actually kami sa Gudgo dyan, kapigalat di pa ang kulang na bagas dahil sa kulang na maray ang supply na bagas digdi sa samuyang lugar. Taday man nga nakakadyan sa nagat problema sa baha. Aso day pa kita ma-distribute nyo niya na aga po tabi, sir? Day pa man tabi, Sir Junel, kundi ang plano basta within this day or tomorrow pag nakatapos na kami mag-repakan gabos na food pack na ipapalao sa mga constituents kan Tambo, bali ipapalao may tulos yan, takaipuhan ng maray talaga kan constituentes na magkaigwa na sila pang suporta na kakanon sa Harunginda. Ang importante yao na, pinagpapatos na. Ano po? Oo. Yes po, Sir Junel, pigpatos na, may pasyon na kami napatos dyan, kundi kulang pa talaga ang samuyang bagas na kadagdagan ka na panao sa mga constituents po, tabi, Junel. Ay po, So, araan tabay lang duman sa mga kababayan. Ano po? Iniyo, sir, ipapanaon nindo, ano po iyan, budget yan kan calamity fund kan barangay o hali na po yan sa munisipyo o sa iba pang mga ahensya na nagtatabang sa Indo? Day po, Sir Junel. Ini po budget po ni kan barangay. Hali po yan duman sa 30% sa quick response kan BDR. Very good. So, kinuatan na yan duman sa calamity fund. Ano po, tabi, sir? Yes po, sir. Yes po. Opo. So, pera po si apektado na mga constituents mo dyan na tabi, sir, sa Tambo? Actually po, Sir Junel, ang apektado nasa 300 plus lang, kundi ang samuyang itatao sa gabos na family kan Barangay Tambo ang matata ng meaning food pack para mayong reklamo ang gabos na sabi ka ni Kian, gabos man niya kita na giyaning bagyo sa panahon ng bagyo po. Sumayong pili, gabos po makakamati ning tabang ali sa barangay. Ano po, tabi, Kap? Iwa po, bakong individual, kundi family lang po ang sabuyan kaya po nga ni. Opo. So bako pong household, family lang? Family. Opo. Sa sarong-arong, kung may pera niyaon dyan, iyon yan na tatawan. Ano po? Iyo po. Kalimbawa, may tulong family sa sarong-harong, kabos po sinda, matatalan po din sa sarong food pack. Opo, very good. So, iyo man lang yan na tabi, Kap. Itaw ko kay Mike, baka may kaputan po, tabi, sir. Opo. Salamat po, sir, sa mga tagainan nyo kan BBS. Okay. Sir Bidel, thank you pong maraming, sir, sa mga salamat po, salamat. Kap, sarangapot na lang, itong mga gustong magpanaga sa bago, igdi sa may poblasyon sa Riles, may mga nagsasakay duman na diretso po ba yun sa Naga? Yes po, sabi Sir Mike, ang kadaklan na nagiging agihan na panaga, yun na po ang Riles mo niyan. Dahil pasabol ng marayman pasiring naga ang mga gusto magpanaga, sa digdigay baga kaya sa Tinampo, medyo pasabol naman ko na kundi ang
ang problema, git-git lang maray ang mga auto, truck, gabos na yun sa tao na kantinampo, kaya nadidipisilan agi ang sarong vehikulo pasirin sa naga. Kaya ang nangyari, buon pa kasud mang aga, hanggang ngunyan, ang gabos na gusto magpanaga, si mga haling Manila, diyan na nag-aaragi ngunyan tabi, Sir Mike, sa release. Thank you po. So yan, tabi na si punong nga barangay Mani Dunakaw, kana barangay Tambo. Kasi mga may trabaho talaga, nakaipon magpanaga, di bisita sa release. Pwede nga mag-agi. Garumal yan, pag-arog kayo na, Dahil talang aram kung gano'n ang kritik kayo niya, ang tigna sakayan kani. Ano po siya, pagod ka itong sinasakayan naman? Skates. Skates, sabi. Sabi pero, sa may poblasyon, so bago pa na ako nahiling, doon sa may ang train nag-aagi na dyan? Nakakaagi na? Mayo. Solamente ang nangangawatig diining mga skates, sabi nila. So, digri sa may part kan na Delgado, basado sa report kang Highway Patrol Group 5, pinag-hold ang nasa 400 na mga bihikulo palaog din sa tuya. Sabi nila, grabe na talaga. Nasa 36 kilometers na. And build up kan mga sasakyan na palaog sa syudad kan Naga. Kaya naman sa mga naghaharap po sa tuya, kung maiwan na po kamo ng importanteng lakaw, aday na muna kamo para pero sa kung magluwas na talagang mahalabaan na po kilometer na build up kan mga sasakyan na. Alidi sa barangay Tambo sa Madawaat kan Pokla na Kamari. So pabutan ta na lang ni Maria pag-aga ang mga members kan ng barangay council, magin ang barangay secretary, barangay treasurer, mga BHW na naka-monitor lalo na sa kuyang amiga, ang sexy na si Nani, yan, si Ate Nani, bakun ka Nani. Si Ate Nani na aki ni siya normal. Alidi sa location para sa serbisyo publiko. Si Mike Tiragit pa sa Barata. Siguro. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi ka kambing Mike na sa imong heras na impormasyon asin man para kay Captain Dunakaw kanda barangay kanda Tambo Pamplona Camarines Sur. So iyan na mga tugang. So halat-halat ta igwa naman pong ginigibong paagi ini kuyan man ini inisyatibo man ka na barangay ka na Tambo para po duman sa mga constituentes dyan po sa nasambit ng barangay sa pagi po ka na relief bagas asin iba pa na mga itatao sa Indo makakatabang-tabang po yan para po duman sa mga kababayan ta. Makakatabang-tabang yan para po naman sa mga kababayan ta. Aber daw, pasadaan tan linya kan sa tuyo pampagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Boss O, kay Isbinda, marahay na aga sa imo kamin. Maray na aga tabi nila sa imo sa Rimas at Tumaparantabay. Exact location ko sa Capitol pa ako. Ano yan talaga? Dahil po nakakaagi ang auto dyan sa parte kan na pili ta kasubago kay pagagi ko baka masudyaan kita kang mga kababayan ta one lane lang ang pinapagamit dahil ko nga na pag-agi ko may mga miyembros na Philippine National Police na pigmamanduhan na ito dahil pa man nakakalargang truck pinapagirilit. Kaya naghiwas-hiwas sa po tabi nil. Dapat pero, ba dahil duman sa saro na pinapagiang kuta na ito mga nakaparking sa gilid, paaliw na ito. To nakapark diyan na tayo na to nakakaulang ta giligibo na yan na agian ta si saro na lane okupado kadtong mga nagka-traffic. Ano kaya na sistema? Pag abot tig sa boundary kan pili, sakop kan pili Camarines Sur, ang truck hindi din nakabiyahe na naka-steady na lang. Pagirilit ninda. Kaya si pagagi mo kasubagong bako pangaro kay pang sistema. Pero ngunyan malinig na ang gilid. Tapig pagirilit si kaya nauokupar na ang halos tinampo. So pwede na makaaragi sa Naga. So pwede na makaaragi an sa tuyo mga kababayan diyan. Pwede na. Kung ang ruta mo pasiring man lang ng Naga, yan ka na magliko sa Balatas.
Oo. Oo. Hindi sa may Del Rosario, Palaog Del Rosario, Kararayan, hindi ka na maagi. Dahil ka na magdiretso ng Nagat. Kung madiretso ka ng Nagat, Tabi Nel, iyaon digdi ang nagkapuhol-puhol ng mga truck. Kung hindi sa pili, kinagirilit si truck na nga ni makapuelo si maluwas malaog ng mga sasakyan, tanting papagirilit man lang digdi, itong mapiyahe maluwas Manila. Iyo, itong Mapa Manila. Mapa Manila. Pero kung hindi ka man lang sa Naga, madiretso ka. Kaya nga sabi ko nga ni Day na mapao. Pagkabot yan sa may partikan na Naga, sa Indian, sa may Almeda, tang mga pamanila, baga pa, Almeda. Iyo, Almeda. Ay yaon dyan sabi ko dapat arugon kan Naga City PNP, ang ginibukan pili PNP. Pero si Aling na alat ka. Si Aling Naga makakalusot makakaagi sa Almeda. Ayan nga ang problema, masakitan makalusot, nagdurubuling trilling na nga nidig sa Naga. Sadit-sadit na lang itong maluwas sa Aling Naga, masakitan. Ang gusto nung sabihin, pag abot do ali ka digdi maluwas ka, ali kang Naga, pag abot mo sa Almeda, masakit magpapili. Aro kayan? Yung gayo. Kung maagi kaya abot sa in ang laba kayan. Ngunyan, nabawas-bawasan kaya pag si truck, na nagpapadikit-dikit na, tas ito lang yan. Ang laba kan pag-agi ko, hanggang digdi sa may NFA. NFA. Yun na yan si Pigpagirilid. Anong barangay na Palestina. Palestina. Yun na yan. Kaso bago, si Pagagi ko, Kapitulyo. Nabawasan na nga nito, nagpadikit-tikit baga. Sa katakasabago, biglang in-stack up na naman. Igwa nga ni nagpasaway man na driver na hapa pa itong mga kotse, nagka-tiririk na nagpuwersa ng pinapaagi lang si mga haralangkaw na sasakyan. May nagpuwersa ng kotse, anong na kotse ang nagtirik yan sa may pag-ultanan dapan San Fernando and Milaor. Kaya naabala naman si Pippa Palarga. Tama itong sabi ni Mike, 20-20 lang muna. Ang pinapaagi. Pag may nagsabat na, saka naman sila mapaagi. At ang ngayang distansya, tama lang duman sa taday pa man talaga pwede pasarap yung Tabi Nel. Day pa kaya. Day pa kaya. So, yan ang sitwasyon yan sa Tinampo. May nakapantay dyan. Ito na kayang kotse, nagsaliot, nakapagultanan kan truck, pigpapartukpukan kang pulis, di napik intindi. Di, rediritso. Di, nakasalpar siya sa paha. Pero duman sa pagpursa niya, nadali siya duman sa si auto niya dyan sa may partikang Milaor. Pero digdi, sa partikan na Capitol Tabi Anil, bantang paluwas na ako, bigla kong inapod ni Ma'am Chi, nag-araputan an ayuda kan na Makati, Makati Metro Manila. Pwera kan relief goods na dara, igwasin daning response team, Makati response team, igwasin daning speedboat na apat na speedboat na may mga makina. Nakalusot yan sa border at nakabot digdi sinda natukahan na maayuda dyan sa partikan na gain sa Camarines Sur. Ining Makati. Kaya pasalamatan ta ang LGU Makati sa pag-responde digdi sa probinsya ni Camarines Sur. Lalo pat kadakol sindang mga kuyangkan Makati Risk Reduction Management Council. Garupig hiling ko halos nabanga gayon si mga response team kang Makati kaya digdi sa Camarines Sur ngunyan na sa natukahan na assignment ninda dyan sa may partikan gain sa Camarines Sur. Tabi Nel, aligdi sa location, Oscar Medabaliksan. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat Tabi Busuka kan sa imong era sa iyan na mga tugang nag-aarabutan itong mga tabang na pig request
ni Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, and Gobernador Luigi Villafuerte. Iaram taman lang dai magugusto ada sa tuya pong Congressman Elre Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte, and Congressman Migs mga tugang na dai po mga tugang makaabot ang tabang duman sa mga kababayan ta digdi po sa laog ka na Camarines Sur. Kaya haros kung si isa itong pwedeng dulukon, mahagadan in tabang, hinahagadan na po ni Congressman Elre. Kani yung mag-arma, malatan, sabi ni Busuka, nag-abot na o maabot ngunya na pagkaaga sa Kapitolyo Provincial an kadagdagan pang mga motorboat. Iniyo po apat ali sa Makati na kung sain iniyo po pinakiulayan kan sa tuya pong namumuta na gobernador kan Camarines Sur, Governor Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, and Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur. Bueno mga tugang, kasubago na kaulay po si Congressman Elre and sa tuya pong dadangugon anda sa iya pong mga pahayag durante kan siya makaulay mga tugang kan kakampi mo partido, EBFM, dumampo sa Rinconada, and digdi po sa BBS-FM, mga tugang. Uya, mga pahayag na yan ni Congressman Elre Villafuerte. Pwede magawa ng mga water impounding na structure, mga dam, para pwedeng ipunin ng tubig dyan, at pagkatapos ng bagyo, gamitin sa irigasyon. So, inalam yung problema, nagbigay ng solusyon na pang mabilisan, pang matagalan. So, yan po ang nangyari at tinugan na naman po tayo ng ating Pangulo. Nagpadala siya ng choppers para hiningi po natin yan para makapadala ng relief sa mga lugar na hindi kaya ng baroto at sasakyan. Nagpadala siya ng 2 C-130 na eroplano ng tubig. Hiningi po natin, binigay niya. Yung mga relief on the way na rin po galing by truck na antala lang dahil sa traffic, sa bara. Pero alam mo, nagsolusyon rin ng Pangulo, nagpadala ng mga relief via boat, via Pasacao Port. So may mga goods na dumadating sa Pasacao Port. Yung iba, ididiretso na namin sa Balatan Port. Dahil yung ibang lugar dyan, baha pa. Sa Balatan, kulang ang tubig. Kahapon, 5 chopper na po ang pinadala sa pagkain sa bayan ng Balatan. At lahat ng household doon, bibigyan natin ng pagkain. Unti-unti natin binibigyan yan. So, yan po nangyari mo po ngayon. Opo. Congressman, kasama na hiling ko, although aram ko na si Governor Luigi, Congressman Migs, sibot na maray sa Rinconada area, na yun heavily affected, sa rasong pang heavily affected na area sa Camarines Sur. Ang kapusugma sa Rinconada, particular na kailangan sa Buhi, Iriga, and other parts, nahili mo po personal mismo ang karamugtakan and kibanan mo nga ni si Senador Bong Revilla na nagtaban po din tabi, Congressman, sir. Yeah, totoo po. Pasalamat tayo kay Senator Bong Revilla. Siya ang kauna-una na senador na bumisita sa Kamso, nagbigay ng tulong. Binisita dati ng mga lugar ng Bao na may mga barangay pa na baha, gaya ng Santa Eulalia. Nagpadala na kami ng tulong ni Congressman Mix ng release doon, 200 households. Diyan po sa Partikan Buhi, wala nang baha, pero makikita mo, ang dumaan na baha, grabe din sa sentro, dyan sa parting Iraya, Ibayugan, grabe po ang baha. Sa Iriga, kahit sentro, binaha. Ngayong araw po, pupunta po ako sa Bonbon at Kanaman. Although nagpauna na po tayo sa Kanaman ng mga release, may isang araw, kahapon, sa Gainsan, nagpadala tayo, Kamaligan, Nabua, tuloy-tuloy. Si Luigi, buong araw ngayon sa bayan ng San Fernando. Nagpadala rin tayo kahapon ng kadagdagang relief sa Milaor. So, tuloy-tuloy po. Inuuna lang po natin yung mga nagrabihan. Isusunod na rin po natin yung mga ibang lugar. Sa Pamplona, nagpadala rin po kami ng relief at tulong. So, palabas na po yan. Galing na po tayo sa Magaraw. Ibisitahin natin ang Calabanga. Ngayong araw, Bonbon at Kanaman. So, walang tigil po tayo. Hindi tayo titigil hanggang maikot nating lahat at makarating. Maparandam ang ating presence, makita tayo ng tao at importante, may dala po tayong relief, may dala tayong pag-asa. Opo. Congressman, ipasa ko po sa EB yan sa linya si kakamping Benny Dicena sa baga
naapektaran ang DWAB halos 24 hours na pong special operation. Kakamping Benny, good morning. Benny. Sa WAB Kamsur, good morning po, Congressman Aloy. Diyos mo na Aldaw, Benny at sa gabos dyan sa mga payaban natin mga taga-Rinconada. Opo, alam ko po na mamaya si Congressman Nix may ibibigay po mga relief sa mga bahay o mga barangay dito sa Nabwa. But then again, tulad nga ng sinasabi ng iba, Congressman, talaga pong ang relief goods minsan talaga pong kulang na kulang. Ano po ba ang ating mga plano pa nang sa ganun po ang Rinconada talaga pong mabigyan ng dagdag ng mga ayuda dahil alam natin na malaki pa po ang pangangailangan ng ayuda po dito sa Rinconada, Congressman? Tama po kayo, Benny, Rinconada, 2nd District ang pinakakinamahan. Iikutin natin yung bibigyan natin ng relief yan at hindi tayo magtatapos dyan. Kahit limitado po ang pondo, resources, nagtatapos tayo sa mga kaibigan natin sa Manila, sa ibang bansa, may ng tulong. At Kagamping Frank, ma-excuse kami dahil maging klaro ang linya ni Congressman El Rey. So siguro, ikaw na lang po tabi, mag-relate tabi, Kagamping Frank. Kagamping Frank. Okay, madal lang. Go ahead, Congressman. Go ahead po. You were saying itong mga relief sa Rinconada. Go ahead po. Well, talagang kulang ang dumadating pero hindi kami tumitigil po na manghingi sa mga kaibigan natin na negosyante, mga ibang ahensya. Tuloy-tuloy naman po ang dating ng relief. Binibigay agad natin yan, nire-repack. Yan po ang ginagawa po natin. Alam natin na kinukulang talaga yan lagi naman pero marami na po tayong kaibigan na hiningihan ng tulong at salamat sa Diyos. Nakikinig sila nagpapadala. Sabi ko nga kanina, may 2 truck dumating sa isang aking kaibigan. Mga kaibigan ni Luigi, mga kaklase niya sa abroad, sa Maynila. May mga malalaking kumpanya, nagbibigay ng tulong. Si Kong Mix rin, may sarili rin mga kaibigan sa ibang bansa nag-aaral yan. Sa Maynila, mga malalaking negosyante. Tuloy-tuloy naman po. Basta pagpapunta kami ng relief, nagte-text kami, nagtatawag, humingi ng tulong. Salamat naman sa lahat ng tumutulong. Opo, Congressman, pag inip pong nabanggit mo na pagbuhay liwat kan Bicol River Basin Project na dating pong proyekto ni dating Presidente Marcos Sr. Sorry, di sa baging solusyon sa naging problema ko niyan. At tatibad po kayo, kadako lang naghahapot, tatibad mag-claim na naman kayo ni nasa ibang proyekto na na-mention mo po na napag-ulayan na yun doon ni BBM, tabi, Congressman, sir. Well, kung maalala po nyo, Frank, nung pumunta dito si President Duterte, no, siya pa ang Pangulo, yung binagyo tayo, nagbaha, sinabi ko na rin po yan, di ba po? On record naman po yan. Every time na may baha, every time na may presentasyon sa situational report, lagi na namin sinasabi pa yan. Kahit nung panahon pa ni President GMA, nung ako governor, palagi ko na sinasabi yan. Buhayin, palakasin, pondohan ng Bicol River Development Program. So tuwing baha, whether panahon ni GMA, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, panahon ngayon ni BBM, palagi po natin sinasabi yan. At mas malaki kumpiyansa ko ngayon dahil mismo si President BBM na nagsabi na bubuhayin po niya. So salamat President BBM. Kailangan rin natin ng water impounding structures na ipunin ng tubig sa namba, tapos pagkatapos gawing po yan, irrigation. Pinupost na rin po namin yan. Then pangatlo, sabi ko magkaroon ng mega evacuation centers sa mga lugar na hindi binaba. Bakit ka maglalagay na evacuation center sa Milaor, Minalabak, San Fernando kung yung buong bayan na baba? So sa akin dito lang sa Kapitolyo, hindi nagbabaha, mataas, may kuryente, tubig, may wifi. Nandito po ang supply, may mga gamot. Gawa tayo isa dito, gawa tayo 2 sa Rinconada, and gawa pa tayo siguro isa sa 1st and 2nd district. Diyan sa partido, pwede man dun sa mga talagang binabaha sa coastal areas. Congressman, hagadon mo lang po ikaning reaction. Ano po? Maribok ang social media mo yan, especially sa imo po mga kritiko, nagdadaog po ang Rinconada area. May mga posts sa social media that they are claiming na may mga lugar sa Rinconada, such as Bula,
na day pa po day naabot ng ayuda kan Kapitolyo na aram taman po si Governor Luigi Villaforte kan primerong rangkada pa sana nagpasugo na po din bang ayuda dito sa mga lugar na yun. Tabi, Congressman, sir. Well, ako lang galing sa Kausip, Santo Domingo, no? Sa akin lang, konting patience lang po. Malaki po ang probinsya. Dapat tulong-tulungan. Ang barangay may pondo, ang munisipyo may pondo. Hindi naman po lahat ng problema ng probinsya ay dapat ang gobernador ang magresolba. Dapat tulong-tulungan tayo. Kami naman ng mga mayor nagko-coordinate, papadala kami ng relief, yung mga mayor papadala ng boat, ng mga sasakyan. Wag na tayo magsisiyan po ngayon panahon ng kalamidad. Basta kami po, kung meron kaming 20 truck, naghahanap pa kami ng 50 truck. Dahil ang challenge talaga, Frank, the past 3 days, hindi talaga makatawid sa baha. Yung mga relief na galing Metro Manila po, kahapon lang po nakadaan. So ngayon, inidistribute na po yan sa iba't ibang lugar, kasama po ang Bula, Paaw. Naintindihan naman po ng mga tao yan. Ang mga bashers, haters na ninira, okay lang yan, patuloy lang po nila yan. Sila ang inspirasyon namin para lalong magsipag. Pero hindi panahon ngayon mag-bash eh. Dapat kahit pribadong sektor nagtutulong, mga iba't ibang ahensya, mga organization, tulong-tulungan po. Hindi naman po na probinsya lang ang dapat kumilos. Dapat lahat tayo kumilos, magdasal, mag-volunteer. Pero ano yun namin yan? Double time kami. Pinapakinggan po namin yan lahat ng mga nagme-mensahe dyan. Aabutin po natin yan. Pero ulit, ngayon lang po halos nakakabuelo ang mga truck ng relief na parating galing sa Manila at yung mga truck namin hindi rin po makaikot, Frank, ng maayos dahil grabe ang traffic, di ba po? Parado po dyan sa may bago magdating ng Naga. Isipin mo kahapon, San Fernando, papuntang Kapitolyo, umabot ng 4.5 oras dahil sa traffic. So yan po ang mga challenges na inarap natin. Opo. May isang mensahe lang digdi. Good morning, Tabi. Ang lorry truck and Capitol pinapahalik po sa Naga na naghahatod mong kuta ng tubig. Sana po matabangan ang mga taga-Naga at kulang na pong inumo ng tubig. Pakipawat man kay Congressman Elray. Sir, reaction po. Well, nakakalungkot lang kasi 3 araw na po kami doon para sa mga taga-Naga, para sa mga Ilaor, San Fernando, Matawid. Nakakalungkot lang, pinalis kami ng syudad ng Naga dahil gagamitin raw sa pagbisita ni BBM, maglalagay raw ng tent doon. So, umalis kami, pero ang dami kasing mga nakiusap so binalik na lang talaga agad namin. Dahil kahit magalit ang syudad ng Naga sa amin, okay lang yan. Ang kailangan ngayon, tulong sa tao. Ngayon, mas pinalayo pa yata ngayon. So, nandun pa rin yun, pero pinalayo nila. Okay lang, alam naman ng tao na wala. Saka nakakita na ang syudad ng Naga, first class na city, wala man lang isang water lorry. Pero okay lang yan. Kung meron kaming 10, nag-allocate na rin kami ng 1-2 dyan. Yung iba nasa ibang lugar. Kasi ngayon, hindi na pwedeng magsabi ka taga-Naga ka, hindi ka pwede. Kasi kawawa yung mga taga-Camarines Sur nandyan sa Naga. Hindi ro binibigyan ng relief dahil hiningian ng ID, naghingi pa ng certification sa barangay kung taga doon siya. Sa amin, basta nakapila yan, basta nandyan yan, bigyan na yan. Opo. Sarap pa sir, any reaction sa banat ka sarong komentarista dyan sa Naga na Ann Camarines Sur late na nagdeklara ng state of calamity through the leadership of Governor Luigi, sir? Hindi naman totoo kasi nungalingan yan Ito una ko sabihin sa'yo. Nung una-una, yung nagsabi po niyan, talagang pasensyahin na lang natin dahil mahina po ang pag-iisip at madali lang manira. Yung bagyong Enteng, Frank,
nag-declare na baga tayo ng state of calamity. Tama ba? Right. Valid po yan hanggang December. So hindi na natin kailangan mag-declare ng panibago dahil under state of calamity pa tayo. Pero nag-declare agad ang Sangguniang Panlalawigan ng alam ko Martes, Miyerkules Ngayon, sasabihin nila late, hindi naman kailangan mag-declare dahil under state of calamity na. Pero, hindi it late. Nauna pa tayo sa ibang lugar. Kasi, ang nangyari po, nung kasagsagan ng bagyo, ang mga board member po natin, malalayo ang tirahan nila, walang internet. Alam nga naman, baha na nga sa Milaor, baha na nga dito sa Baaw. Paano sila tatawid para mag-convene? Diba po? So, ang ginawa nila, nag-declare sila via Zoom. Ang problema, yung iba walang kuryente at walang Zoom. So, okay lang yan. Huwag na natin paninsingin yung mga nagpaninira na yan. Alam mo, si Governor Luigi nag-declare walang pasok nung linggo ng gabi. Frank. Nag-declare sa 11 p.m. Sunday. Saan ka nakita yung mga kagaya niya naninira na komentarista nagsabi, grabe naman si Gov. Luigi. Ang aga naman, maaraw pa. Pero ang ginawa niya tama. Dahil nung nag-declare siya ng gabi, nung Lunes, wala nang pasok, nagamit na po yung mga eskwelahan as evacuation center. 2 days bago tinamaan ng bagyo, naka-evacuate na po ang mga kababayan natin sa evacuation center, nagamit na eskwela, yung mga hobbiness, mga aki, safe na. So, pag maaga ka, babatikusin ka. Sasabihin nila late na hindi namang late dahil may under state of calamity tayo. Yan, tandaan na lang po natin yung mga taong yan na wala namang ginawa kundi manira. Pero meron mga nagkakapira dyan, nagbabas, nag-hate. Pero mas times 100, times 1,000 ang nakakaramdam, nakakamati ng mga esfuerzo kan sa Moyang Pamilya kan Kapitolyo. So sa sarong naninadang raraot araw niya, 10,000 ang nakaka-receive ng ayuda na dahil nagtutubod sa iyo po at sa mga bashers po. Believe kami sa ito, Congressman, na despite din po sa itong esforso niyan sa relief effort, kato sa rescue operation, naglipanan, nagburutuan sa social media, baga account, na may ibang ginibo po, kundi magbatikon sa Indo. Ang iba man na baga politiko, nag-playing victim na binabagat na po nindo kung kalaban sa politika, ang pagkatao po nin baga ayuda. Pero despite of that, ang sa ito pong grupo visible na rin na feel na ihiling kang tao, tabi, Congressman, sir. Alam mo, yung mga nangraraot, wala kasi silang nagigibo, wala silang natatabang, nakatukaw lang sila sa harong ninda. Anong gigibo ninda? Di mangraot siya na, di ba? Kasi anong gigibuhan ng mga taong mga araw kayo na politiko na mayong ginigibo, mga kalaban namin, mayong natataong relief, mayong nagigibo. So nakaatubang na lang sa cellphone, nagpe-Facebook, nakikibash, nakikiuso, samantalang ang mga kababayan naghihirap. Alam mo, niraraot kami, nasa Siargao kami na hindi naman totoo. Correct. Inamon ko nga, patanayan nyo, nag-resign kami, o di tahimik sila. Tapos, nagpo-post ng mga picture nang nasa Siargao kami, pinapalabas sa Siargao kami, 1 Mayo naman kami. Alam naman ng tao, ano yan, hindi totoo. Pero para sa media siguro, may mga nag-text sa kuya na grabe yan baga sa 3rd District, Arogan, Kamaligan, di ba, Frank? Correct. Hindi po. Ang hapot ko, si Say ang incumbent congressman ng 3rd District. Si Say pala niyan. Gabi yata ang pangaran siya. Gabi Bordado. Hilingin mo, kasagsagan ng bagyo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, wala siya. Bakit? Nag-abot lang siya haling Manila noong Biyernes. Kaibanan po niya si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. So,
yan ang hanapin nila. Diba? Sa papag-incumbent congressman, dapat tabangan niya ang Kamaligan, tabangan po niya ang Bonbon, Magaraw, Calabanga. Naman. Diba? Maski nga ni Sanaga, Deco Aram. So, ako nag-react lang sa mga pati ko sa Muya, samantalang ang incumbent congressman ng 3rd District, nasa ina. Na malinaw na nag-abot siya na nung Biyernes. Kasi kadakol nakakiling sa airport, may nagpicture pa, pinadala sa kuya. Kung man pig-raise yung issue na yan, maski sa laang libo ni Congressman Bordado, pero hinapot niyo ko, kadakol nag-raraot sa Muya, siguro dapat, imbis na magsabi ng fake news, magsabi lang ng totoo. Congressman Gabi, ikaw man ng congressman dyan sa 3rd District. Nagpailing man, magbabang man. Opo. May sarong phone and question digdi, Congressman, naghahapot lang po, kung ini po daw baga DSWD food packs, in karton yatan tinutukoy, pwede bang itaw kan sa pribadong individual? Kadigdi po kaya sa Buya, sa Kamaligan, si Blanc ang siging panaw kan DSWD food packs na bako ban pong elected official. Tama po ba ni? Please don't mention my number. Sir, text question po. Well, ang importante, taon din yan eh. Ang maraot lang kasi yung mga nagbibida pa sinda, nahali sa inda, tapos malinaw naman may DSWD, di ba po? So sa akin, panahon na yan, pabayaan na lang ang tao maghusgar kung sa lao tama yan. Basta importante, ipanahon na yan, isiguraduhin na gabos matawan, kung kulang, dagdagan. Yan na muna ang gibulta ngayon. Kasi marami mga DSWD pack na tinaon DSWD. Dahil Frank, baka dahil ni aram na iba, ang warehouse ng DSWD nandito sa Kapitolyo. Ano ibig sabihin? Kasi dati, nasa nasa Albay. Kaya pag panahon ng kalamidad, wala tayong relief kasi hindi makaatid ang saba. Kaya pig-propose yan ni Governor Luigi na mag-warehouse dito. Kaya gabos ng mga DSWD na tinatao yan, galing yan po dito sa warehouse na yaon sa Kapitolyo. Hindi naman namin dapat sabihin yan, pero maray na rin, naaraman ng tao na kami nangulit sa DSWD, hindi pa bagyo, sabi namin mag-replenish na. Ngayon, ubos na po, ngayon. Pero gusto ko sabihin, nung Martes pa lang, bago maubos, pig-relay na po ni Governor Luigi, inauli ko na rin Secretary Rex na i-replenish na yan. At as soon as nakakaagi na ang mga truck, marireplenish na po yan para sa gabos. Opo. Congressman, last to important question na lang po, aram ko busy ka. Bilang congressman po kan 2nd District na affected po kan baha, affected kaning matinding traffic, nakaigwa na po bang pag-urulay sila ika personally and other government agencies to finally resolve ini pong problema ngunyan sa traffic na ang resulta po kani na stranded si gabos na baga essential goods, mga relief goods, mga tanker to sa Naga City, the other parts of province of Kamsur. Mayo na po ni supply ng petroleum products. Tabi, Congressman, sir. Well, nung Lunes pa lang, tinawagan ko na yung district engineer ko at DPWH. Sinabi ko, magbabaha na naman dito. Palagi na lang yan nagbabaha. Matagal ko nang pinopropose kung pwedeng paspasan na ng DPWH, mag-joint effort sa province, maghanap na ng diversion road na hindi na dadaan ng Milaor, San Fernando, Naga, kasi palagi nagbabaha. So gumagawa na tayo ng diversion road ng San Fernando, Pili, Frank, tama? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Gumagawa po tayo ng Kamsur Expressway, San Fernando, Pili. Ang problema, magandang diversion yan, pero sa panahon ng baha, mababaha yung Milaor. So kailangan gumawa na ng diversion road na kung pwedeng galing Pamplona, Pasakaw na, direksyon na dito sa Pili. So yun ang pinag-aaralan na po natin ngayon.
na long-term solution. And I understand parang may plano din po kamo with Congressman Mix na parang magkaigwa din yung diversion somewhere in Rinconada to, I think, to be Albay or Sangay, Congressman sir? Well, meron tayong proposal na buhay Sangay, pero tama ka, dapat may diversion road na mataas, elevated na highway, may flood mitigation sa gilid, na palagi nagbabasa sa baho na buhay. Dapat i-bypass po yun. So yun ang dapat tinutuloy ang pag-aaral. And last na lang po, Congressman, reaksyon, ang announcement na po ng DPWH, ang naging kausa kan heavy traffic congestion bound to Naga and Paluwas, kan i-declare na po na possible ng San Fernando Milao Road, sir. Well, ang problema kasi, nung naging possible, dapat hindi na muna nila announce, bigla nangyari nung in-announce, nagkagulo-gulo. Dapat, bago sila nag-announce, pinaagi na muna nila yung mga nakapila, di ba, Frank? Correct. Opo. Dapat kung pwede na, inunti-unti na nila, daan, para na decongest na yung Sanaga, San Fernando, Milao. Para yung mga nakapila dyan sa Pamplona, Libmanan, Pasakaw, at yung mga nakapila po dyan sa Albay, Sorsogon na papunta sa atin, hindi nag-agawan, nag-unahan. So, anong nangyari? Nung in-announce nila yun, ayan, dinagsa. Walang planning po. Dapat kino-ordinate nila yan sa Provincial Disaster Council bago sila nag-announce kasi dineploy muna sana natin ng pulis na pinahagi na yung daloy para lumuwag, di ba po? So yung 4-lane na highway, naging 5-6 lane na nag-agawan. So wala nang makadaan. And the sad thing is, dahil din sa nangyari may mga social media posts na naman na biniblame si Governor Luigi. Sabi, Congressman sir. Alam naman nila hindi natin kasalanan. Bakit? Pati ba naman traffic tayong head? Ang sasihin nila, yung isang mayor dyan sa 2nd District, na yun na nag-post, yun na nag-announce na pinahagi niya lahat yan, kaya nagkabuhol-buhol. Alam mo naman ng mga taga San Fernando yan. Meron isang mayor dyan, nag-traffic, nagpa-epal, nagpasikat. Yan ba yung nagmura, Congressman? Yun yung isang dapat sisihin. Yan ba yung nagmura sa social media post, Congressman? Kaya siguro siya nagmumura. Dahil siguro, nabinati ko siya. Kasi hindi, ang katotohanan lalabas palagi. Sino ba yung nag-traffic dyan, nagpa-epal, na nag-announce, nag-post na pwede na, kaya nagkadagsa-dagsa. Alright. Congressman, mensahe mo po sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur, taram po nagdadangog, lalo-lalo na sa mga kababayan na apektado pa. Mensahe po sa Sainda, bagatugang si Congressman Alvin Villafortan, babalik na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Go ahead, sir. Well, basta kami 100% kahit konting tulog, kulang ang resources dahil sa extent o kalakihan ng problema. Di tayo atras dyan. Laban tayo. Babangon tayo. Tuloy-tuloy ang operasyon sa relief. Tuloy-tuloy ang panghingi ng tulong sa mga kaibigan, sa mga ahensya. Sama-sama natin itong iresolba. Magbayanihan tayo. Yung mga naninira dyan, siguro tigil na muna dyan sa pag-Facebook. Ano na muna tayo? Tulong-tulungan tayo. Pero ako, tao lang. Kung sasagutin natin at sasabihin yung totoo, huwag silang magagalit. Kasi sasabihin na, sa Siargao ako, wala naman ako sa Siargao, binigay natin yung katibayan, babatikusin ka, okay lang. Pero at least nakita ng tao yung katotohanan. Meron dyan naninira, ang galing manira, na wala raw relief, pero nabigyan na ng relief. So, dapat talaga yan, maraman ng tao na kami, nagtutulong. Tignan na lang nyo po yung Facebook account ko kay Mix, kay Luigi, sa probinsya ng Camfer Facebook, Sir Bishop Afuerte, at sa iba't iba pang mga Facebook. Kung ano po ang ginagawa natin 24 hours a day, yan po ang katotohanan. Then pangalawa,
Ang sinasabi naman, bakit ka sa Facebook, di mo na kailangan. Yan ang problema. Pag hindi ka nag-Facebook, wala ka raw ginagawa. Pag hindi ka nag-post. Pag nag-post ka naman, hindi naman raw kailangan. Pero okay lang yan, Frank, Benny. Basta kami, gagawin namin yung tama, nararamdaman yung tao yung esfuerzo, at alam namin na kinukulang ang truck, ang mabaroto, ang pag-abot ng relief, dahil talagang yung laki ng damage, napakalaki. Pero ang pwede ko rin sabihin, hindi po kami nagkukulang sa aming efforts ng probinsya para makarating yan. Kasi saan ka naman nakakita, Frank, pati mga pagkain, in-airlift na. Hindi naman nangyari yan. Ngayon na nangyari yan. Inisip po namin yan. Dahil kaya nangyari yan. Humingi po tayo ng tulong kay Pangulo, ng tulong-tulungan. Kasi pag sinasabing kailangan ng pagkain sa Kamaligan, ay sa Kungari, Binalabang, sasabihin, sir, kulang ang baroto, kulang ang, hindi makapasok ang truck. Inisip namin, hindi ihulog na lang yan para chopper na ginawa po ni Gob Luigi. Sa bayan ng Balatan, hindi makadaan ang sa dagat, sa sasakyan, di in-airlift na lang po. So, nakikita naman ng tao po yan. Talagang kinukulang lang kasi kung 5 chopper ang lumanding, dapat nga 20 chopper. Kung merong 50 na pong baroto, dapat 200 baroto. So, yan ang nangyari. Pero tuloy-tuloy po yan, hindi kami nagtitigil. Asahan po nyo dumakaabot rin yan. Pero pakiusap po rin sa mga iba't ibang mga ahensya dyan. Magtulong na rin dun sa mga lugar na hindi po namin naabot pang sangan yan. So, tulong-tulong po tayo. Salamat po, Congressman El Villaforte. Thank you very much, sir. Mga tugang iyan si Congressman El Villaforte sa pakikipagulay kan kakampi mo Network News ang kakampi partido ang ABFM asin man siyempre digdi po sa 91.9 BBS FM nakuata ang mga mensahe kan sa tuya pong kongresista kan ikatulong o ikaduang distrito kan probinsya kan Camarines Sur Congressman El Villaforte. Bueno, matugang inabot na kita nin oras ni na pamamaaram digdi po sa laog kan na programa. Siyempre sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga impormasyon sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Chief Ariel Camarote. Asin man siyempre mga tugang si Sir Pastor Serge Marmol. Bago kita magpaaram mga tugang uyagunan sa tuyong deliberate pasalamat sa mahal na Diyos. Bueno. Mula sa awit 27:1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Kanino ako matatakot? Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Mabalos po. Kansedo pong pagkatabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod. An biyaya patin. Bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado.